Magandang araw po, Kuya Lucas. Kung sakaling makarating sa inyo ang liham na ito, ibig sabihin, nagsimula na naman siyang maghanap. Hindi ko alam kung mutya ba talaga ang nakita namin o kung iyon ang bitag. Ang pangalan ko ay Rafael. Tawagin niyo na lang akong Raf. Lumaki ako sa isang bayan na napapaligiran ng taniman ng pinya sa hilagang bahagi ng Bukidnon. Tahimik ang lugar. Masyadong tahimik. May isang parte ng taniman na hindi pinapansin ng mga magsasaka. Kahit mataba ang lupa roon, walang nagtatanim. Hindi dahil sa peste, kundi dahil sa ilaw. Tuwing madaling araw, may kumikislap na parang bituin sa gitna ng damahan. Noong una, akala namin basag na bote, pero walang bote na tumitibok. Oo, Kuya Lucas, tumitibok. Isang gabi, 3 kaming naglakas loob. Ako, si Micah, at si Jonas. Dala namin ng flashlight at cellphone. Plano lang naming tignan kung ano talaga iyon. Habang papalapit kami, unti-unti nagiging mas malinaw ang liwanag. Hindi siya basta bato. Isa siyang maliit na kristal, kulay ginto na may bahid na pula sa loob. Parang may gumagalaw na usok sa gitna. Mutya. Bulong ni Micah. Sa baryo namin, may paniniwala. Kapag nakahanap ka ng mutya, yayaman ka. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Pero laging may kapalit. Akala namin kwento lang iyon ng mga matatanda. Hanggang sa may narinig kaming yabag. Hindi galing sa likod. Hindi rin sa gilid. Kundi mula sa ilalim ng lupa. Biglang may boses na nagsalita. Hindi malakas, hindi rin mahina. Kung kukunin ninyo, sagutin ninyo ang tanong. Walang tao sa paligid, pero ramdam naming may nakatingin. Sigaw ni Jonas, pilit na matapang. Tumigil ang pag-ilaw ng mutya, at biglang lumamig ang hangin. Kung ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, ano ang kaya mong isuko? Tahimik kaming 3. Akala namin simpleng palaisipan. Pero Kuya Lucas, may gumalaw sa likod ng mga pinya. May hugis, matangkad, payat, mahaba ang mga daliri. At ang mga mata niya, hindi sumasalamin sa ilaw, sumisipsip. Natawa si Jonas. Kalokohan lang to. At hinawakan niya ang mutya. Sa sandaling iyon, nawala ang ilaw ng flashlight namin. Nawala ang buwan. Nawala ang tunog ng kuliglig. Parang tinanggal ang mundo. Narinig lang namin ang isang bagay na kumalakaluskos, mabilis, paikot sa amin. Tapos may sumigaw. Boses ni Jonas, pero hindi takot, kundi parang nasasaktan habang natatawa. Nang bumalik ang ilaw, wala na si Jonas. Sa lupa, may 3 malalalim na marka, at sa gitna ng mga marka, mas maliwanag ang mutya. Simula noon, gabi-gabi na akong nananaginip. May bumubulong sa akin. Hindi pa kumpleto ang kapalit. Nagigising akong may lupa sa ilalim ng kuko ko. At minsan, may kislap sa ilalim ng kama ko. Kahapon lang, nawala si Micah. May naiwan siyang mensahe sa akin. Raf, hindi tayo ang nakahanap sa mutya. Siya ang pumili sa atin. Kuya Lucas, pakiramdam ko hindi basta bato ang mutya. Isa siyang bitag. May nagbabantay sa kanya. Hindi tao. Hindi rin engkanto sa kwento. Mas matanda pa. At ang bawat makakita sa kanya ay kailangang pumasa sa pasubok. Ang tanong niya, hindi kung ano ang gusto mo, kundi kung ano ang kaya mong mawala. Kung sakaling may makarinig nito na makakita ng kumikislap na bato sa gitna ng taniman, huwag ninyong titigan ng matagal.
huwag ninyong hawakan. At higit sa lahat, huwag ninyong sagutin ang tanong. Dahil kapag sumagot ka, ibig sabihin tinanggap mo ang laro. At sa larong iyon, hindi ikaw ang panalo. Maraming salamat po, Kuya Lucas. Kung sakaling may marinig kayong mahinang tibok habang binabasa ninyo ito, hindi iyon sound effect. Yan ang sulat ni Rafael.